Wow. Oh, famous now. Wait till all that sugar kicks in. Happy Canada Day! Hello. Oh, she's blowing bubbles up there. Look. Happy Canada Day. Look, Happy Canada Day. The wind's going the wrong. Hi everyone! Happy Canada Day! Almost 6 months since my last upload. At kanina habang nanonood po ako nung Canada Day Parade, naisip ko na baka ito na po yung tamang araw para magsimula ulit. Hindi po dahil perfect yung timing ngayon dahil Canada Day, dahil gusto ko na po talagang bumalik. At yun guys, i-share ko sa inyo kung ano ba yung mga pinagkaabalahan ko nitong past 6 months. At bago ko ulit po yung simulan, gusto ko po muna po ulit magpasalamat ulit sa mga nagtiwala at nag-subscribe po sa akin channel, yung mga nandyan pa rin po at hindi pa rin po umaalis kahit na ilang buwan po akong hindi nakapag-upload. Maraming salamat po. At kung bago po kayo dito guys at interesado kayo about dito sa Canada, mga job updates and immigration updates at saka buhay Canada nila rin po, please consider subscribing in my channel at hit nyo rin po notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga next video. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit din po kami lumipat ay nakahanap po ng employer dito yung partner ko. And that opportunity meant that we have to make a decision. Ayun nga po yung paglipat namin dito sa rural area. At ang kasabay nga po noon ay yung pagpe-prepare namin o pag-aayos ng work permit application. Marami pong forms, maraming requirements, at syempre marami pa rin pong paghihintay kasi until ngayon, nag-aantay pa rin po kami ng decision from immigration. At kung interesado kayo guys, kung ano po yung ginawa namin at anong mga requirements or documents na prepare namin sa pag-apply ng work permit, mag-comment lang po kayo sa baba para makagawa po ako ng video kung interesado po kayo. And then, habang nga pong hinaantay rin namin yung kanya pong work permit approval, syempre, nagbibuild din po kami ng bagong buhay dito sa rural Canada. At yung isa rin po sa dahilan kung bakit po ako pansamantalang nawala, ay kailangan ko rin po talagang huminga. Hindi na rin naman po secret sa inyo na maganda po talaga dito sa Canada. Maraming opportunities, safe, malinis, maayos. Pero may mga bahagi rin po ng immigrant life na laging hindi naman nakikita online o hindi rin po na-share ng iba. Dito po may pagod, may homesickness, may pressure na kailangan mong maging okay kahit hindi ka na okay. May mga araw nagigising ka, papasok sa trabaho, uuwi, kakain, papasok na naman, tapos uulitin mo ulit kinabukasan. Alam nyo yun, hindi siya dramatic pero nakakapagod rin po talaga. So, na-realize ko na hindi kailangang pilitin ang sarili pag hindi mo naman talaga kaya or ubos na ubos ka na. Kaya mas pinili kong unahin yung totoong buhay guys. Kaya ngayon, pakiramdam ko na ready na po talaga ako hulit na mag-share sa inyo or magbahagi sa inyo ng real experience dito sa Canada. At yun nga guys, kung susumahin ko po yung nakaraang 6 na buwan, ang pinakamalaking nangyari sa buhay ko ay hindi lang po yung paglipat po namin ng bahay, kundi yung parang paglipat din po ng mindset ko from living in the city to building a life here in rural Canada. At sa una po, medyo nakakatakot kasi malit lang po yung community dito, malayo sa nakasanayan. Pero habang tumatagal po, doon ko rin nare-realize na hindi pa lahat ng magandang buhay kailangan mabilis. Minsan, kailangan din po talaga natin ng isang lugar na kung saan nagbibigay po sa atin ng peace of mind. Ngayong babalik na ako guys, gusto ko rin po talaga na magkaroon ng mas malinaw na direksyon itong channel ko. Lalo na po ngayon na marami nang nagbago dito sa Canada, lalo na po pagdating sa immigration. So, kaya nitong mga nagdaan din po, nag-aral din po talaga ako ng mga IRCC updates at mga pagbabago sa mga process. At disclaimer lang po hindi po ako immigration consultant, pero gusto ko lang po talaga ipagpatuloy din yung mga paggawa ko po ng mga DIY tutorials gamit po yung official information at syempre yung sarili ko pong experience. At para mas madali nyo rin po talagang maintindihan yung process. At nabasa ko rin po yung mga comments nyo guys hindi ko po yung ine-ignore na habang wala ako, marami rin pong humihiling na gumawa ako ng updated na step-by-step guides, yung sa work permit topics, sponsorship updates, at yung practical tips sa buhay dito sa Canada. Kaya yun ang gusto ko pong dalhin
dadalhin sa channel natin mas updated, mas organized, at mas grounded po sa totoong buhay. At para hindi rin po laging immigration yung pinag-uusapan natin, gusto ko rin po talaga ipakita sa inyo yung tahimik na buhay dito sa rural Canada, yung mga simpleng araw at yung mga lesson sa pagbuo ng bagong buhay dito, at yung mga kwentong hindi laging nakikita nyo po sa social media. I hope guys, samahan nyo pa rin po ako sa panibagong chapter nitong channel ko. At bago po tayo magtapos guys, may mga gusto lang po ako itanong sa inyo habang wala ako nitong mga nakaraang buwan. Meron po ba kayong pinakamalaking challenge na na-encounter sa application nyo or sa buhay nyo dito sa Canada? May IRCC updates po ba na medyo nalilito kayo? Or meron din po ba kayong process na gusto nyong himayin ng step by step? Or baka gusto nyo rin po ng maraming videos tungkol sa tunay na buhay dito sa rural Canada? Mag-comment lang po kayo sa baba guys, at baka yung comment nyo po yung magiging sunod ko na video. So, yun guys, that's it for today's video. Sana na-appreciate nyo tong video ko ngayon. And if you do guys, please hit the like button. Kung meron po kayong mga tanong, feedback, or gusto po i-tackle sa akin mga next video, please feel free to comment. I want to connect with you in the comment section. And don't forget to subscribe in my channel at hit yung notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga next video. Thank you again guys for watching. Lagi po kayo mag-iingat and happy Canada Day! Bye!